Hello! Hello! Good afternoon everyone. Manang Leeds is back. Ayan, ang tagal-tagal na hindi ako nag-upload dahil tinatamad na ako. Kape-kape! O ayan, umuulan na naman dito sa Baguio. Tinatamad na talaga akong mag-video guys, pero gusto kong i-update sa inyong lahat kasi masaya ako. This week kasi dalawa yung nag-message sa akin na granted na daw yung annulment nila kay attorney. Ay, ang saya-saya talaga pagka ganon. Medyo, hindi ko natanong kung ilang months ang inabot sa kanila. Ang sarap sa feeling kasi na pag may mga ganyan, mga kliyente na natatapos, lalong-lalo na annulment. Kasi alam naman natin lahat guys na ang annulment talaga, ang hirap-hirap, Diyos ko po. Tapos ang tagal talaga, hindi katulad ng hindi kagaya ng Islam divorce na ilang months lang. Pero ngayon guys, ang Islam divorce, naku, Diyos ko, pahirapan na rin. Ay, ewan ko. Kaya parang tinatamad na talaga akong mag-refer or mag-accept ng clients. Sa annulment, okay lang. Kasi alam natin na 2 years talaga yan. Pero Islam divorce na inaabot na ng 6 months, 7 months. Parang hindi na, parang hindi na nakakatuwa. Diyos ko. Kaya nag-iisip na talaga ako kung magre-refer pa ba ako o hindi. Kasi napapahiya na ako sa mga kliyente. Ewan ko. Pero okay lang sa annulment kasi matagal talagang annulment kasi may hearing. Tapos depende talaga yan sa korte kung saan ifa-file, kung maraming mga criminal cases. Kasi yan lang naman ang isang kalaban ng annulment, bakit nagtatagal, yung schedule ng hearing. Kung walang available na schedule para sa hearing, kasi nga ang priority nilang bigyan ng schedule ng hearing ay yung mga criminal cases. Ang annulment naman kasi civil case lang naman yan, hindi yan yung yung pagkuha ng hustisya sa krimen na nangyari, ganun. Kaya mas priority nila yung criminal cases na inaasikaso sa korte. Sa Islam divorce naman, maganda sana siya Kaya lang, na ngayon, naghihigpit na rin sila ngayon. Yun ang nakakadismaya. Ngayon, okay rin, pwede pa rin naman. Kasi kumpara naman kasi yung process, mas madali talaga kaysa sa annulment. Kaya lang, yung time frame na niya, abay, ba't ganun? Ako, nai-stress na rin. Diyos ko. Nai-stress na rin ako sa kakahintay. Kasi syempre tanong na ang kliyente. Diyos ko. Kaya sabi ko, pwede pa rin naman. Okay pa rin naman ang Islam divorce. Kaya lang hindi na yung kagaya ng dati pa nga may 2 months, 3 months. Ngayon wala na, alanganin na sa ganun. Maliban siguro kung yung magpo-process ng Islam divorce ninyo ay malapit sa korte. Malapit dun sa court. Saan ang court? Kadalasan, karamihan ng sa pikit. Meron din sa tag nito. Yung isa, Kidapawan ba yun? Yun. Dun lang naman. Sa dalawang yan lang naman. Okay din naman. Kaya lang kasi, ewan ko ba kung bakit ganun. Tumatagal na rin. Naghihigpit na rin sila sa mga process, pati sa pagpunta sa LCR, pagpunta sa PSA. Hinihigpitan na rin. Kaya nakaka-stress din. Kaya tuloy kayo, sinasabihan ko na yung mga nagtatanong sa akin na willing ba kayo na in case na ganito, kasi mukhang hindi na nasusunod yung 3 to 4 months, ganun.
Kaya yung mga nagtatanong sa akin lately, sinasabihan ko na talaga kung willing kayo na may mga ano talaga, may mga delays. Swerte mo na lang kung hindi ka tinamaan ng mga ano, ng mga delay na yan. Yun. So, yun guys, yun ang gusto kong sabihin sa video na to. Hindi ako naglilihim sa inyo, mga viewers ko, na ganun na talaga ang nangyayari sa Islam divorce. Wala na yung 2 months, 3 months, wala na yun. Maliban, sinasabi ko nga, maliban siguro kung yung magpo-process ng papel mo ay katabi ng korte. Kasi madali lang niyang silip-silipin. Madali lang niyang ano, kumusta, mga ganon-ganon. Tapos, kung malapit yung LCR mo, ganon. Kung yung nag-process sa'yo Mindanao, tapos LCR mo NCR o dito sa Luzon, yun na naman ang isang problema. Kaya huwag kayong magagalit sa mga processors ninyo or yung mga handler ninyo, kasi sila rin nai-stress sa kakahintay. Kasi hindi naman namin kasalanan kung hindi muna nila gagalawin yung mga papel nyo dun. May mga rason din naman sila. Pero at least nandun, kung legit process, kung legit yung kausap nyo, ang importante dito, legit. Yung legit ang kausap mo. Dahil kung hindi, ay ba talagang walang nangyayari. Magkaiba kasi yung hindi legit sa legit. Yung legit na nadidelay. Kaysa yung hindi legit na wala ka na talagang hinihintay. Yun ang pasalamatan nyo kung legit ang kausap nyo. Yun ang pagkakaiba nun ha. Kaya hindi porket nadidelay-delay scam. Hindi. Mas mabuti na yung nadidelay-delay ka kahit ilang months pa yan madelay, basta legit ha. Kaysa naman yung delay, yung pala wala naman talaga. Wala naman talagang process na nangyayari. Uy, magkaiba yun. Yun, magkaiba yun. Kaya pasalamat kayo. Pasalamat kayo kung legit yung kausap nyo. Kaya mag-ingat. Ingat talaga sa mga nakakausap nyo sa labas. Ingat kayo. Kasi mas maraming hindi legit talaga. Mas bihira lang talaga ang legit processors. Sinasabi ko na sa inyo. Kaya dahil sa mga ganyan na fake na yan, nadadamay talaga. Ang kawawa dito yung mga legit. Dahil sila syempre sila nga yung legit, di ba? Kaya kung anong requirement ng korte, ng LCR, ng PSA, gagawin talaga nila yan. Dahil legit sila. Kung hindi, pakialam nila, relax ang mga yan. Kunwari, kung hindi pa kayo naka-block sa kanila, kunwari may ginagawa ang mga yan pero wala. Pero ang nagsasuffer talaga yung mga legit processors. Kasi sila yung magkukumplay kasi legit sila. Halimbawa ako, hindi ako totoo. Ba't pa ako magpapagod na syempre, kunwari, ganon. Yung pala wala. Yun ang iwasan ninyo. Yun ang doon kayo mag-ingat. Kasi okay lang na nadidelay tayo ng kung ilang buwan. Legit naman tayo. Dahil may mga kinukumplay tayo para maiba tayo doon sa mga alam nyo na. Kaya ayoko nang mag-video pa tungkol sa process. Kasi may mga nanonood din dyan na may mga nanonood din dyan na mga kunwari lang nagpo-process. Kaya kaya mapansin nyo talaga kung Islam divorce, hindi na, ayoko nang mag-video ng kung ano-ano dyan. Kasi ang dami-dami, marami talaga yung nandyan sa labas na kunwari lang. Sa annulment, lagi kong inuulit hindi pwede ang handler lang sa annulment. Lawyer talaga ang kausapin nyo. Hanapin nyo talaga yung law firm nila. Hindi ino-online ang annulment. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kapag may binigay na lawyer sa inyo,
puntahan nyo or hanapin nyo yung law firm nila, yung office nila. Dahil ang annulment, hindi yan kagaya ng Islam na pwedeng pag-usap-usapan lang online. May hearing yun eh. Oh, yung divorce, may hearing ba? Wala. Yun ang pagkakaiba. Kaya mag-ingat guys, mag-ingat. Pasensya na talaga. Nai-stress na rin talaga ako dun sa mga ongoing na client ko kasi syempre ako din parang napapagod na rin maghintay. Pero syempre nandun yung ano natin na at least legit tayo. At least may hinihintay tayo. Hindi kagaya sa iba na wala talaga. So, yun guys. Thank you so much. Naulit ko ha. Kung willing kayong maghintay ng medyo matagal-tagal, okay, welcome kayo. Pero kung hindi kayo willing, sorry na lang. Ayokong magsinungaling na matatapos yan in 2 months. Yung pala hindi. Kasi, nahihiya ako sa mga ongoing na ngayon eh, na tinamaan ng delay. Yung ang dami-daming restrictions ngayon. Hiyang-hiya na ako sa kanila kasi hindi na nasunod talaga yung time frame. Yun. Pero hindi ko naman kasalanan yun. Yun ang pinapaliwanag ko sa mga ongoing ngayon. Pati yung processors na mga hindi nila kasalanan yan dahil at least at least nagko-comply. Maraming salamat. Ilalagay ko pa rin yung WhatsApp number ko dyan sa screen para sa mga gustong mag-inquire.